dakuin muna natin, mga bossing. Nako, eto may sinasabi ang Pulse Asia. No? Meron nung sinasabi ang Pulse Asia dito, mga kababayan. Alisin ko na yung Mother's Day dito. Happy Mother's Day po ulit sa lahat ng mga ina ninyo, no? At sa mga sa lahat ng nanay. O yan. Mga bossing, eto dito muna tayo. May sinasabi ang Pulse Asia ho. Sabi, fact check. Local surveys showing Duterte family, others winning are fake daw po. Sabi ni Sassy Smart, wala nang live ulit ang The Big Five. Meron po, no? This coming Tuesday, meron po ulit yan, mga kababayan. Kasi yung isa sa kaibigan natin, may kailangan asikasuhin sa ospital. Pero okay na naman po. Fact check! Local surveys showing Duterte family, others winning are fake. Sabi, mga bossing. Pulse Asia ang may sabi daw po. Pulse Asia Research Inc. President Ronald Holmes released a statement on its official website. No? Lakihan ko nga. Hindi ko mabasa Website debunking the alleged 2025 Pulse Asia Electoral Preference Survey circulating online. Yung mga Duterte daw ho, mga kababayan, na tumatakbo o kandidato, no? At yung iba pang mga kasapakat ng mga Duterte, wala daw katotohanan na nananalo, na nangunguna sa mga survey. Tuloy nga natin. Screenshot! Ayan. False post. Mali daw tong post na to. Hindi daw totoo to. Just in, Pulse Asia Survey. Ang liit kasi. Lakihan ko na nga dito. 2025 Electoral Preference, no? Survey, Davao de Oro, April 26 to May 6. Congressman Roel Peter Gonzaga lead gubernatorial survey. Governor Dorothy Gonzaga lead the vice gubernatorial. Gonzaga 72. May ano pa, meron pang mga ganyan Kasi mga bossing, yung iba, ang ginagawa nila, dadayain na, pepekiin na po nila, mga kababayan, yung survey. No? Upang sa ganon, tayong mga Pilipino, ano gagawin? Bakit nanalo yung mga yan? Ano naman laglag nga sa survey yan, hindi nga napag-uusapan yung mga ganyan Di ba? Itatanim nila sa utak ng mamamayang Pilipino na nananalo sila. Upang sa ganon, kapag natalo, may dahilan para magreklamo. Pag natalo, sisigaw sila sa kalsada, dinaya ako! Dinaya ako! Di ba, mga kababayan? Madami tayong nakikita ngayong survey na dati naman hindi pumapasok sa top 12, bigla hong pumapasok ngayon, mga kababayan. Wag tayong papadala sa mga ganun. Kasi meron din tayong mga kapwa Pilipino na ang style mga boss chief sir, walang alam sa politika o walang alam doon sa mga background nung mga politiko, hindi nila nire-research. Ginagawa nila, pagtingin sa survey, okay. Sige, ito na lang top 12 ang iboboto ko. Total naman, ito ang napupusuan ng karamihan ng Pilipino. Kaya ganun ang ginagawa ng iba. Survey pa lang, dinadaya na. Di po ba? Ngayon, sa PDP, tingin niyo po ba mananalo yung mga yan, mga bossing? Naku po, ngayon po ang tinatawag na kiss of death, mga kababayan, ay nasa mga Duterte, nasa mga DDS po. Noong panahon ng 2022 election, mga boss, chief, sir, madam, no? Nasa mga kakamping po yan o yung tinatawag natin dati na hindi ko na ginagamit na word ngayon, mga dilawan. Diba? Mga dilawan.
Dati sabi natin, ang kiss of death ay nandoon sa kanila. Mabahiran ka ng, kapag ikaw ay tumatakbo sa kahit anong posisyon at mabahiran ka ng apelido o ng dilaw, yari ang kandidatura mo. Lagapak ang kandidatura mo. Nangyari ho, mga kababayan. Pero ang kagandahan po sa mga kakamping, no, na tinatawag natin dati na dilawan, nung nakita po nila na maayos ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos sumuporta agad sila. Kasi ang layunin naman po talaga ng mga yan, mga bossing, kahit nasa opposition po sila, ang mapaunlad din po ang Pilipinas. Nagkatagpo yung parehas na landas, no, o parehas na way na gusto nilang mangyari. Di nakasuporta ho sila. Hindi ho kagaya nung mga DDS. Gagawa sila ng paraan ng ikababagsak po ng ating gobyerno ng Pilipinas. Ng ating gobyerno ng Pilipinas. Atin na nga, no? Pilipinas. Ganun ho sila. Kaya hindi po natin maituring sila at hindi natin matanggap-tanggap yung sinasabi nilang sila yung oposisyon. Mga bossing. Di ba? Ang tunay na oposisyon, no, mga kababayan, mahal niyan po ang bayan. Gusto niyan, maangat din po ang Pilipinas. Hindi yung, oposisyon ako kontrahin ko yung sinasabi ni Marcos, kontrahin ko yung gusto ni Marcos, kontrahin ko yung proyekto ni Marcos. Hindi po ganun ang oposisyon. Ang oposisyon, pag nakita nila, okay ang gobyerno, suporta kami dyan. Ngayon, nakikita po natin, mga kababayan. At yun po ang nginingit-ngit ng mga DDS. Binubus ka nila tayo. Isinukan nyo na dati, tapos kakainin nyo ulit. Ganun ang pambubuskang ginagawa nila. Bakit ho, mga kababayan? Gusto nila sa kanila, sumuporta ang kakamping. Baka nakakalimutan ninyo po, no? Ang pagbisita ng Vice Presidente sa Naga. Ang walang paalam na pagbisita sa kay Attorney Leni Robredo. 5 minutes, papunta na, di wow, bisita lang daw. Di syempre yung mga political analyst, wala namang maniniwala na bisita lang yan. Paghingi ng suporta yun. Kaso hindi po sila sinuportahan. Ayaw ng mga kakamping. Di po ba? Ipinipilit ng mga Duterte, ipinipilit ng mga DDS na sila daw po ang oposisyon. Hindi po. Ang tunay na oposisyon para po sa lahat ay yan pong kampo nila Riza Ontiveros. Mga kakamping po. No? Bakit kami ngayon bumoto ng mga kakamping? Kasi mga kababayan, nakikita natin yung suporta. At yung kanilang mga pangangampanya, ipinapaliwanag yung kanilang mga plataforma de gobyerno. Hindi po yung bring him home, iuuwi namin si dating Pangulong Duterte. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro ganun yung sinasabi, bring him home, bring him home. Bagsak ang nila, survey nila. Di po ba? Tapos meron tayong makikita na nangunguna sila, nek-nek ninyo. Di po ba? Ang tawag sa inyo dapat, hindi oposisyon. No? Pinipilit nila na agawin po yung titulo ng mga kakamping o nung mga nila Senadora Riza Ontiveros na oposisyon. Hindi ho bagay sa inyo kasi ang ginagawa ninyo po puro paninira lang po sa gobyerno. Kaya dapat pogo-sisyon, no? Total naman nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang paglaganap ng pogo. Pogo-sisyon. Ngayon po, mga kababayan, ilan na? 1, 2, 3. May 3 na po. No? Meron na pong administrasyon, meron na pong oposisyon, yung mga kakamping yan. Di ba? At meron pong
Pogosisyon. Mga kababayan, Pusakat, salamat po sa iyong super sticker. Gandang gabi sa iyo. Oh, Sir Mark Idol, magandang gabi din po. No? Hindi sila oposisyon, konsumisyon, o pwede din ng Pilipinas. Panay-paniraho eh. Biruin mo ano-ano ang mga ginagamit nilang plataforma de gobyerno diyan sa kanilang mga pangangampanya. Pajulet-julet to mga bossing na bring him home, adik ang Pangulo, magpa-drug test na at atake doon sa mga kalaban nila.